Nakakarinig ka na ba ng kwento tungkol sa isang antingero na labis na kinatatakutan? Hindi lamang ng mga makakaliwa, pagkusay pati na din ng mga ordinaryong tao. Tunghayan natin ang kwentong tampok ng ating kalakbay na si Onyok. Nangyari ito taong 1973 sa isang puok pamayanan sa Siquijor. Kamusta na po ang lahat ng tagapakinig ng channel mo, Sir Proy? Tawagin niyo na lamang po ako sa ngalang Onyok. Sa ngayon po, sabihin na nating medyo mahina na ako. Hindi na kagaya ng kabataan ko na halos maghapon at magdamag akong nasa labas ng bahay, gumagala at naghahanap ng pagkakakitaan. Gusto ko lamang po sanang maibahagi itong kwento ko tungkol sa karanasan ko sa isang baryo na dinayo namin para sa pista. Bandang kalagitnaan na po ito ng taon na iyon. Naimbitahan nga po ako kasama ng mga katrabaho ko na magtungo dito sa baryo ng katrabaho namin na tawagin nating Elsa. Medyo may kalayuan po ito sa aming lugar. Siguro po kung ngayon bibiyahe ay may halos 1 oras din po ang biyahe. Pero noon po ay mas matagal dahil na din po sa hindi pa gaanong maganda ang daan. Isa sa mga makakasama ko dito ay ang matatawag ko pong matalikong kaibigan na tawagin natin sa ngalang Melchor. Nauna po ito sa akin sa trabaho pero magkaidaran lang po kami at madalas nga sa kanya ako nangungutang kapag kinakapos ako sa pera. Melchor, tutuloy pa ba tayo dun sa imbitasyon ni Elsa sa may pistahan dun sa kanila? Medyo malayo yun . Alam mo naman na mahiluhin ako sa biyahe. Sa tingin mo ba sulit ang pagpunta natin doon? Huwag na lang kaya akong sumama. Sayang din kasi ang pamasahe . Kayo na lang kaya tapos sabihin mo nagkasakit ako. Sabihin mo may sore eyes ako o kaya may tigdas. Para lang wag na nila akong kulitin. Pagkukumbinsi ko po dito sa kaibigan ko. Ang totoo po kasi, walang-wala akong pera at nanghihinayang ako sa pamasahe na pwede ko nang ipambili ng bigas sa bahay. Alam mo pare, kabisado na kita. Alam ko namang gusto mo. Huwag ka nang mag-alala at ako nang bahala sa pamasahe mo. Kailangan mo lang kasing magpakatotoo sa akin. Para naman tayong hindi magkaibigan . At saka ano na lang sasabihin ni Elsa? Siya nga itong mismo nagbilin na huwag papayag na hindi ka makakasama. Mamaya hindi niya kami pakainin ng masarap kapag hindi ka niya nakitang naroon. Kaya sige na, magayos ka na at magpagwapo. Alam mo naman puhunan ka namin para sa masayang pistahan. Huwi ka ni Melchor. Maasahan ka talaga pare. Hayaan mo pagbubutihin ko ang pagpapagwapo ko para naman makarami tayo ng makakain doon. Pero teka lang, pistahan yun malamang papakainin nila tayo. Inuuto mo lang yata ako para sumama . Tugon ko naman kay Melchor. O siya, sige na Onyok, magayos ka na at magpabango ka. Tama ng kakareklamo mo. Kung hindi baka maalala ko lahat ng utang mo sa akin . Sige ka. Banta pa sa akin itong si Melchor. Siyempre pecha de peligro at kapag siningil niya ako, tiyak na wala na naman akong maibibigay. Kaya ngayon sunod-sunuran na lamang ako. Ang usapan namin ay aalis kami ng Biyernes ng hapon. Saktong walang pasok kinaumagahan at kahit hanggang Linggo pa kami sa lugar nila Elsa ay ayos lang din naman. Dulong parte po ito ng Siquijor. Malapit na sa dagat bandang norte. Naririnig ko na ang lugar na ito pero hindi ko pang napupuntahan. At medyo sa mga naririnig kong usapan hindi ganun kaganda ang reputasyon. Hindi dahil sa pangit ang ugali ng tao, Sir Proy. Ang ibig ko pong sabing hindi magandang reputasyon ay dahil umano sa mga dayuhang nagpapasyang tumira doon. Ilan dito ay walang pakundangan sa mga lokal na residente, lalo pa mga kapitalista at mga negosyante. Bago pa man akong makaalis sa bahay,
Natural na ang magbilin ang mga nakatatanda. Mga bawal gawin kapag nasa ibang lugar at dumarayo. Anak, malayo ang pupuntahan nyo. Huwag mong kakalimutan ang bilin ko. Nagbaong ka na ba ng kalamansi? Huwag mong kaliligtaan ng patakan ng kalamansi ang lahat ng makikita mong pagkain na nakahanda sa pistahan. Maniwala ka sa akin at maraming beses na akong naisalba ng kalamansi sa pagkapahamak. Ilan pa nga sa mga napuntahan ko mga kamag-anakan pa nating may-ari. Pero meron at meron pa ding nakakalusot na mga manlalason at mangyayanggaw. Kaya ikaw, Onyok anak, kung gusto mo pang mabuhay ng matagal-tagal dito sa mundo hanggang sa mapanot kang kagaya ko, makinig ka sa mga sinasabi ko. At saka itong lana, huwag mong iwawala yan at bigay pa yan sa akin ng kaibigan kong antingero noong kabinataan ko. Iinit yan kapag may malapit na panganib at kukulo naman yan kapag nakamamatay ang panganib na nasa paligid mo. Wala kang ibang gagawin kundi ang lumayo at magtago. Ito po ang napakahabang habili ng tatay sa tuwing bibiyahe po ako. Pero nauunawaan ko naman po ito. Kasi alam ko namang may basihan ng mga sinasabi niya. Hindi niya naman po ako padadalhan ng isang supot ng kalamansi nang walang sapat na kadahilanan at ebidensya. Isa pa po ay madaming beses na kasi akong nakagamit nitong mga kaugalian ni tatay at mga kaalaman sa natural na medisina. Turo umano sa kanya ng isang kaibigan niyang antingero. Ayon pa sa tatay, sa lahat ng mga albularyo at antingerong kilala niya at naririnig ang ngalan, itong natatanging antingero na ito ang pinakahahangaan na. Ngunit ang ngalan nito ay nagdudulot ng takot. Hindi lamang sa mga kalaban at mga kampon ng kadiliman, kundi pati sa mga tao. Isang pangalang hindi malilimutan ni tatay. Crisostomo Santa Maria. Ang kilabot na antingero ng mga nasa ibabaw at nasa ilalim. Gabay ng mga nawawala sa liwanag at sa dilim. Medyo mahaba po ang titulo niya, pero yun ang kwento ng tatay. At kahit sino naman po ay mapapaisip sa kung anong klaseng tao ito. Huli po akong dumating sa tagpuan namin. Naroroon na sila Melchor at ang iba pa namin kasama sa pagpunta kila Elsa. Wala na po doon si Elsa at nauna na nga po daw sa kanila. Alam naman daw kasi nila Melchor yung lugar. At ayon pa kay Elsa, ay madali lang ipagtanong ang lugar nila at kilala nga sila doon. Nako, sa wakas ang prinsipe natin. Akala ko hindi ka na darating pa . Tara na nga, baka gabihin pa tayo niyan sa daan. Alam mo bang bukod sa mahabang biyahe, maglalakad pa daw tayo ng ilang minuto. Kaya naman kung tatanghaliin tayo, tiyak na panipawis na ang damit natin pagdating kila Elsa. Nakakahiya, sambit nitong kaibigan ko. Alam mo Melchor, kung inaalala mo lang ang pagiging pawisan ng damit mo, bakit hindi ka nagbaon? Para naman pagdating doon magbihis ka na lamang. Sige na, tara na, matutulog pa ako at ayokong nakikita ang daan. Nakakatawa mang isipin, Sir Proy. Pero mahiluhin po ako sa biyahe. Kahit pang malapit o malayong biyahe yan, oras sumandar po ang sinasakyan ko, ay nakakaramdam ako ng pagkahilo. Kaya nga po kadalasan naglalakad lamang ako o di kaya nakabisikleta. Tanging sa bisikleta lamang po ako kasing hindi nalulula. Ang mahirap lang po talaga dito sa pagiging malulain, kahit po pilitin mo ang pagtulog, mahihilo at mahihilo ka pa din na halos hindi ka na nga po makahinga sa pagpipigil na maduwal ka. Lalo pang hindi mo ito gugustuhin mangyari kung may mga kasama kang babae. Oy, Onyok, gising na. Nandito na tayo sa bayan. Huwag mong sabihin bubuhatin ka pa namin. Halika na. Nagising akong wala na halos pasahero ang naroroon sa sinakyan namin. Naroon na lamang itong 5 kasamaan ko. Kaya naman agad na akong bumangon. Pero sa pagbangon ko, ay nahagip ng paningin ko itong isang matandang nakatayo sa labas ng sasakyan. Nakatitig sa amin at seryoso ang mukha
na may malalim na mga mata. Grabe naman kung makatitig yung matandang yan. Ano ba ang kasalanan natin sa kanya? Teka, kilala mo ba yan, Melchor? Kanina pa yatang nakatingin yan sa atin eh. Pagrereklamo ko dito sa mga kasama ko. Ang kaso nga lang nang lingunin niya itong matanda, ang labis na ipinagtataka ko wala daw silang nakikita. Teka lang, Onyok, dala pa din ba yan ng pagkalula mo o gutom? Kasi kung nagbibiro ka lang, hindi magandang biro ang ginagawa mo. Wala nga kaming makitang kahit alikabok dyan sa itinuturo mo. Anong matanda ba yung sinasabi mo? Halika na nga at wala tayong masasakyan papasok kila Elsa. Kailangan daw nating maglakad. Tugon naman ni Melchor. 15 minutong paglalakad po ang binuno namin. Sa umpisa ay maraming kabayan po ang nakikita namin. Ang kaso habang papalapit kami sa sityo kung nasan sila Elsa, doon na nag-umpisang maging kakaiba ang pakiramdam ko. Halos wala na po kasing kabayan ang makikita at panay mga palayan na lamang at mga puno. Bagamat hindi masyadong kita ang dagat, pero amoy po sa simoy ng hangin ang asin at alat ng karagatan. Tanghaling tapat, 12:00 in punto nang marating po namin ang bahay nila Elsa. Marami na pong mga kamag-anakan nila ang naroroon. Abala na sa paggawa, pero bigla po silang tumigil nang makita kami. Tila naging sentro kami ng atensyon. Nagtinginan sila sa amin habang kami naman natigilan lamang at nakatayo doon sa harap ng bakuran. Hanggang sa magsalita itong isang manong. Magandang araw sa inyo. Sino ang hanap niyo mga bata? Anong maitutulong namin? Halika kayo at tumuloy na muna kayo. Alok nitong manong sa amin. Hanggang sa ilang sandali pa ay lumabas po itong si Elsa. Agad kaming nilapitan nito at ipinakilala sa tatay niya. Saka naman tila bumalik sa normal itong mga taong naroroon at naghahanda para sa kapistahan. Nagtatayo sila ng tolda at nagkakatay ng mga baboy. Grabing laki pala ng bahay niyo, Elsa. At saka mayaman pala kayo eh. Bakit nagtsatsaga ka sa trabaho mo doon sa atin? Parang hindi mo naman kailangan magtrabaho. Napangiti lamang itong si Elsa sa mga winika ni Melchor. Ayon kasi dito sa dalaga, kung wala naman siyang gagawin at naroon lamang siya sa bahay nila, ay mababaliw lang siya sa pagkabagot. Hindi umano itong sanay na mapirmi sa bahay nila. Mas masaya daw siyang nasa labas siya at nakikihalubilo sa iba't ibang tao. Kagaya na lamang daw ng nangyari sa amin. Naging kaibigan niya at naimbitahan nga niya sa bahay nila. Kung hindi daw siyang lumabas ng bahay at nagtrabaho sa ibang lugar, hindi niya daw sana kaming maisasama doon. Pero napansin ko na parang iba yung tono niya sa pagkakasabi nito sa amin. Parang may iba siyang gustong ipahiwatig sa amin. Pero para sa akin medyo sarkastiko ang dating nito. Hindi ko alam kung masyado lang akong nagiging sensitibo. Hanggang sa tawagin itong si Elsa ng kanyang tatay at tila may importanteng pinag-uusapan ng mga ito. Habang kami ay nakatanga, hindi namin alam kung saan mauupo at kung makakakain na ba kami. Alam niyo po yung parang hindi sanay na magkaroon ng bisita sila Elsa. Parang unang beses lang silang nagkaroon ng panauhin sa handaan. Mabuti pa maupo na muna tayo. Ayun doon tayo sa may puno. Antayin na lamang natin si Elsa. Magugutom lang tayo kung patuloy lang tayong tatayo dito. O eto, gusto niyo ba ng biskwit? Pagtiyagaan niyo na muna kung gutom na kayo. Mukhang seryoso yung usapan ng mag-ama kasi Mukhang matatagalan bago tayong maasikaso para sa pagkain. Tugon ko sa aking mga kasama. Inalok ko naman po itong mga kasama ko sa baon kong biskwit. Ugali ko na kasi ang magbaon nito saan man ako pumunta. Para kung sakaling magutom ako, meron akong panawid ng gutom kahit saglit. Ang kaso nga lang po walang pumansin sa akin at aantay na lamang daw nila itong mga pagkain na naaamoy nga nila. Maging ako syempre natatakam din sa amoy ng pagkain. Halatang masasarap ito.
May menudo, may kaldereta, meron pang pork humba na sobrang paborito ko. Lalo na kung sobrang lambot nito at parang natutunaw na sa bibig mo. Yun ang pinakagusto ko. Ang kaso nga lang ay abala pa ang nag-imbita sa amin. Nakakahiya naman kung kami ang kusang kukuha at baka masabihan pa kaming patay gutom. Inabot yata kami ng hanggang 3:00 ng hapon sa paghihintay at halos maikwento na namin ang talambuhay naming lahat bago pa mang lumabas muli itong si Elsa. At saka kaming pinapasok para kumain. Ang kaso nga lang po, yung inaasahan naming pork humba at mechado, dinuguan lamang po yung inihain sa amin. Medyo nakakadismaya pero sa sikmurang gutom, lahat masarap na, diba? Pero nang hapong iyon, hindi na akong kumain pa. Nabusog na ako sa biskwit at tubig na baon ko at kung kakain pa ako baka isuka ko lamang. Oy, Onyok, bakit hindi ka kumakain? Baka mamaya akalain nila Elsa na maarte ka at ayaw mo ng luto nila. Ano, ayaw mo ba niyang dinuguan? Akin na lang, baka makita pa nila na hindi mo ginalaw. Lagay mo na dito sa plato ko. Pangungulit nitong si Melchor. Sa aming dalawa kasi mas matakaw ito. At ewan ko ba kung anong meron sa dinuguan. Kasi ni minsan talaga hindi ako kumain ito. Iniisip ko palang na dugo yung nandun. Parang bumabaliktad na ang sikmura ko. Pero tama si Melchor. Ilang saglit nga lang po ay pumasok na si Elsa at ang tatay nito. Saktong nailipat kong lahat ng dinuguan at kanin. Mukhang labis ang gutom nyo ah. Kamusta ang lasa ng dinuguan, Onyok? Mukhang napasarap ang kain mo ah. Marami pa tayong dinuguan sa may kusina. Baka gusto mo pa. Pag-alok sa akin itong ama ni Elsa. Pero syempre pilit ko na lamang itong tinanggihan. Sobrang sarap nga po pero busog na po ako. At saka marami pang putahe bukas. Aabangan ko po yon. Lalabas lang po muna ako para magpahangin, Mang Raul. O Melchor, maiwan ko na muna kayo dito. Pagpapaalam ko sa kanila. Ang totoo ay gusto ko na lamang talagang makaiwas sa mga usapan at baka kung saan pang mapunta. Noong nasa labas na ako, saka ko lamang naalala ang tungkol sa kalamansi. Bakit nga ba hindi ko naisipang patakan ng kalamansi itong kinakain nila Melchor? Pero huli na ang lahat. Kaya naman tanging dasal na lamang na sana walang lason yung pagkain. Alam kong ligtas ako kasi wala akong tinikman. Pero paano itong sila Melchor? Paano ang mga katrabaho kong nilantakan ng dinuguan? Kahit sobrang uhaw na ako, mas pinili ko ang bumili ng maiinom sa labas. Yung may takip pa at hindi pa nabubuksan. Ugali ko na ito at sinanay ako ng tatay ko. Bata pa lamang ako. Kapag nasa hindi ka pamilyar na lugar, mas maigi na ang bumili ng soft drinks o kaya mga selyadong tubig kaysa sa mga palamig at mga inuming madaling mahaluan ng kung ano paman. Minsan nga ay iniisip ko kung albularyo din ba itong tatay ko sa dami ng alam niyang gawin at alam niya ang pakontra sa mga mangkukulam at aswang. Pero sabi niya lamang na natutuhan niya lang to sa kaibigan niyang si Crisostomo. Nasa labas lamang po ako at naglalakad-lakad nang biglang lapitan ako nitong lalaking medyo may edad na din. Iho, mga bisita ba kayo ni Raul o ibang taga rito? Kamusta naman ang pagkain? Tanong ng lalaki sa akin. Medyo na-intriga naman ako at tila yata tsismoso pa itong lalaki. Pasensya na po kayo, Manong. Hindi po kita kilala. Pero opo, bisita po kami nila Mang Raul. Pero hindi pa po akong nakakakain. Wala po kasi akong gana at dinuguan lamang po ang ulam. Bakit po? May handaan po ba sa inyo? Baka naman po mas masarap ang ulam sa inyo. Wala naman po akong balak na kumain. Gusto ko lang sanang asarin itong lalaki. Pasensya ka na at hindi ako taga rito sa sentro at nasa kabundukan ako. At pasensya ka na din dahil sa gulay lamang ang nasa bahay ko at para sa akin lang. Alam mo, iho, kung ako sa'yo, yayain mo na ang mga kaibigan mo. Umuwi na kayo kung saan kayo nang galing. Hindi maganda ang panahon ngayon para sa mga dayong kagaya nyo. Bata ka pa
Sayang ang buhay mo kung susundin mo lamang ang kapusukan yung mga magkakaibigan. Medyo weirdo ang dating ng lalaki at halos baliw na nga akong iisipin. Teka lang po Manong, tinatakot niyo po ba ako sa mga sinasabi niyo? Ano bang ibig niyong ipahiwatig sa mga tinura niyo? Narito lang po kasi kami para makipiesta. Uuwi din po kami kaagad pagkatapos nito. Kaya hindi niyo na po kailangan magalit. Sagot ko pa dito. Mauunawaan mo din ang lahat iyo. Sakali mang magbago ang isip mo, maaari mo akong matagpuan sa bundok sa hilaga ng lugar na ito. Nag-iisa lamang ang kubong naroroon. Malalaman mo din iyo kung kailan mo kakailanganin ng tulong. Wika nung lalaki. Oy, Onyok, nandyan ka lang pala. Kanina ka pang hinahanap sa loob. Kanina pang nagtatanong si Elsa at bakit parang umiiwas ka daw. Ano, huwag mong sabihin na totorpi ka. Halika na, pumasok ka na. Wika nitong si Melchor na hindi ko na napansin na nasa likuran ko na pala. Nang muli ko namang lingunin itong matanda, bigla na lamang pong itong nawala doon. Bagamat amoy ko pa din ang amoy ng tila mentol na gamot, indikasyong galing nga siya doon. Pero hindi ko na itong nakita pa kung saan nagpunta. Oh, anong nililingon-lingon mo pa dyan, Onyok? Halika na, gabi na o baka kunin ka pa dyan ng mga aswang. Pasok ka na dito. Pananakot pa nitong si Melchor. Bagamat alam kong biro niya lang yon, pero parang iba ang pakiramdam ko talaga. Parang may mga matang nakatitig sa akin. Kaya minabuti ko munang pumasok na rin. Pero nag-iwan ng isipin sa akin itong Manong nakausap ko kanina. Ano ba siya at napaka-misteryoso niya? Gusto ko sanang itanong kay Mang Raul, pero iba kasi yung pagkakasambit niya ng pangalan nito. Noong kausap ko siya at tila pinanlakihan pa ako ng mata, kaya imbis na itanong ko ito, nanahimik na lamang ako. Onyo, kamusta naman ang pamamasyal mo sa labas? Meron bang sumubok na kumausap sa'yo? Alam mo, mag-iingat ka dyan sa labas at marami ding loko-loko dito. Kaya huwag kang basta-basta magpapaniwala sa kanila. Ang totoo niyan ay sakaling may mga mag-imbita pa sa inyo, huwag nyo nang tatanggapin pa. Dumito lamang kayo sa bakura namin para naman tahimikan lahat at saka kung magiinom kayo dito na lang din. Marami tayong alak dyan. Pasensya na rin at medyo abala kami kanina. Marami kasing bisita ang darating mamaya. Si Elsa na muna ang bahala sa inyo. O siya, sige na at may gagawin lamang ako dito sa may kusina. Elsa, ikaw na ang bahala sa mga bisita mo at alam mo na ang gagawin, tama ba? Patango-tango lamang itong si Elsa habang kami naman ay palipat-lipat ng tingin sa kanya at sa tatay niya. Ano bang sinasabi nito kay Elsa na alam na ang gagawin? Sa katulad ko po na may nakausap na misteryosong lalaki kanina, ay hindi ko na maiwasan pa ang magduda sa lahat ng mga kilos ng mga taong naroroon. Lalo pa at sinabi ni Mang Raul na kung may kakausap sa akin ay wag na wag ko itong papansinin. Parang ipinagpapauna na niya na wag kaming maniniwala sa sino man liban sa kanila. Bandang 9:00. Medyo antok na ako at ito namang sila Melchor ay abala sa mga pagkukwentuhan. Kausap nila itong mga kamag-anak nila Elsa, pati itong si Elsa habang nagpapainit ng kape na naaamoy ko pa nga ang paggulo. Mang Teban, bakit po ba parang iwas na iwas sa mga tao dito? Parang may mga kanya-kanyang buhay pa. Hindi po ba kayo magkakasundo? Parang kahit magkakatabi po kasi kayo ng bahay, parang hindi kayo magkakakilala. Pagtatanong ni Melchor sa lasing ng tito ni Elsa na si Mang Teban. Wala yan. Huwag mo lamang pansinin na tiyak na abala din sila sa mga paghahanda nila sa paparating na pista. Alam mo naman na minsan lamang sa isang taon ito kung mangyari. At sa taong ngang ito ay bilog pa ang buwan. Tila magandang biyaya ang darating sa amin. Maswerte kami at may mga bisita kaming kagaya nyo. O siya, sige na, itagay nyo na yan. Nako, hindi mauubos ang alak ng mag-isa. Kailangan nyong bawasan yan. Huwag nyong sabihing mahinang uminom ang mga taga-bayan.
Akala ko pa naman palabang kayo sa alak. Paghamon nitong si Mang Teban. Ito namang si Melchor ay mapagpatol. Tanggapin ba naman yung hamon at tumagay ng pagkataas-taas, tapos nilagok lang ng isahan. Abay, may palaban pala dito. Masaya ito. Tignan nga natin kung sino ang matitirang gising. Sige, inom pa. Pangbubuyo pa nitong si Mang Teban. Alam niyo, Mang Teban, sa lugar namin, walang nananalo sa akin sa pag-iinom. Ako ang pinakamatibay. Parang tubig lang sa akin ang alak na hindi nga akong tinatamaan dito sa iniinom natin eh. Ito na po ba ang pinakamatapang yung alak? Tubig lang yata to, Mang Teban. Sa tono ng pananalita nitong si Melchor, natitiyak ko pong lasing na nga siya. Ang kaso nga lang po, ayaw paawat. Gusto pa ding mag-inom, kaya po iniwan ko na lang at nagpunta na ako sa tutulugan naming kwarto. Naroon silang mga katrabaho ko at panay ang pag-inom. Pero naging ugali ko na kasi na kapag ganitong abala sa inuman ng mga kasamahan ko, nakaugalian ko ng huwag maglasing. Para sakali mang masobran sila sa alak, meron pa ding isa sa amin ng matino ang isip at magagawa silang matulungan sakaling magkaroon ng aberya o kung ano paman. Alam kong nilingon ako nitong si Mang Raul kahit sa gilid lang ng mata ko itong nakita. Pero nagtuloy-tuloy lamang ako sa paglalakad papasok sa kwarto sabay sarado ng pinto. Gusto ko ng tahimik na kwarto. Medyo maingay po kasi sa labas, gawa ng mga nagtatrabahong tao at mga nagluluto. Halos papatulog na ako nito at malapit nang kumalma yung diwa ko nang makarinig ako ng mga pagkalmot sa gilid ng bahay. Sa may bintana po. Hindi ako sigurado pero kasi nasa likod na parte ng bahay na itong kwartong tinutulugan namin. At hindi ko pa ngang nakita kung ano bang nasa likuran ng bahay nila Elsa. Pero tiyak akong may kumakalmot-kalmot sa bintana. Ang ginawa ko po marahan akong lumapit sa bintana na natatakpan ng kortina. Nagpunta ako sa gilid nito at marahang sinubukan kung makikita ko ito sa siwang ng bintana nang hindi ko po binubuksan. Gusto kong makasigurado kung ano ito. Pero nang akma na sanang bubuksan yung siwang, pumasok sa kwarto itong si Elsa at kinamusta ang tulugan namin. Kaya naman napalingon ako sa kanya at pinabayaan ko muna itong mga kaluskos. Hati po nito ang atensyon ko kay Elsa at sa kung anong nasa bintana. Kaya hindi ko na masyadong naintindihan pa ang mga sinasabi niya. Pero tumangutango na lamang ako at ngumiti. Pakiramdam ko po gusto pa ako nitong makausap at niyaya nga ako na mag-inuman na lamang daw kaming dalawa doon sa kwarto. Total daw ay abala naman sa pag-iinom itong mga katrabaho namin sa labas. Pangit daw na nagkakasiyahan silang lahat tapos ako nagkukulong lamang sa kwarto. Alam mo, ayos lang ako dito, Elsa. Babawi na lamang ako bukas. Isa pa pagod din kasi ako sa biyahe. Kaya ayaw kong uminom at baka magkalat lamang ako. Pero pangako ayos lang ako dito. Tahimik at masarap matulog kasi malamig yung kwartong ito. Wala na ngang nagawa pa itong si Elsa. Bagaman gusto pa din niyang makausap ako. At para talagang desidido siyang kumbinsihin ako na maglasing. Pero sumuko din ito sa makailang ulit kong pagtanggi. Kasi kahit anong pilit niya, kahit maglambing pa siya ng todo, hindi niya talaga akong mapapapayag. Isa pa, hindi ka bang magdududa na labis ang pagpipilit nila na maglasing kami o malasing ako? Kahit naman siguro magtataka noon, baka hindi lang nilang namamalayan. Pero para sa akin pansin ko na may pakay sila. Maaring tama nga itong lalaking nakausap ko kanina. Pero bakit hindi pa niya akong diniretso sa gusto niyang sabihin at may pagkamatalinghaga pa ang pagkakasambit niya? Pagkalabas naman itong si Elsa sa kwarto, ewan ko ba at naisipan kong sumunod at subukang pakinggan ang mga usapan nila sa may kusina. Naisip ko na dadaan ako sa likod bahay papunta sa may kusina at doon ako magtatago. Nang nasa likod bahay na po ako,
Saka ko naalala itong kumakalmot-kalmot sa may bintana. Oo nga pala, naroon din ito sa posisyon kung saan akong nakatayo. Hindi ko po mailarawan kung gaano akong natakot noon sa isipin na maaaring naroon pa itong kung sino mang kumakalmot-kalmot sa may bintana. Kaya namang kaliwat kanan ang paglingon ko. Pero dahil sa naroon na po ako, ay itinuloy ko na lang po yung pagpunta sa may kusina. Anak Elsa, kailangan mong makumbinsi ang bisita mo na uminom. Kailangan niyang malasing. Kailangan wala silang malay bago pa man dumating ang mga bisita ko. Sambit nitong boses na nakilala ko nga pong si Mang Raul. Tama nga ang hinala ko. Sinadya nilang lasingin kami para sa kung anumang balak nila. Kaya naman po agad na akong nagtungong pabalik sa kwarto. Hindi ko nang inantay pang matapos ang pag-uusap nila at baka makita pa ako doon o mabuko. Agad kong kinuha ang mga gamit ko. Gusto kong isamang tumakas sila Melchor, pero hindi ko alam kung paano. Lasing na lasing sila at alam ko kung isasama ko pa ito, pareho lamang kaming mahuhuli. Yung iba pa ay bagsak na at wala nang malay pa. Hanggang sa maalala ko itong sabi ng lalaking kausap ko kanina. Malalaman ko daw na kailangan ko na ang tulong sa tamang oras. At ang dapat kong gawin sa isip ko pa ay magtungo sa bundok at hanapin nga itong bahay ng lalaki. Hindi na po ako nag-aksaya pa ng oras at lumusot ako sa may bintana. Pinagtatanggal ko po yung salamin na jealousy at doon akong lumusot. Wala na pong lingon-lingon na. Tumakbo akong parang baliw papakyat sa bundok. Ang kaso nga lang po sa daan pa lamang ay sinalubong na ako ng isang kahindik-hindik na nilalang. Mahahaba po ang galamay. May pagkakuba at mahaba po ang buhok. Tapos namimilog ang mga mata. Saka ko naramdaman itong lana na sobra na po pala sa pag-awas at basa na itong bulsa ko. Hindi ko na maalala kung anong sabi ng tatay. Pero ang nasa isipan kong gawin ay iba to sa aswang yung mga kalamansing nasa bulsa ng pantalon ko. Siyempre po wala namang nangyari sa aswang. Pero dahil sa maikling segundo na nawala sa konsentrasyon nitong aswang, nagawa ko pong tumakbo. Kumaripas ako at nagpaliko-liko sa mga puno. Ang kaso ay tila ba iglap lamang ay naroon na itong nakasunod sa akin at walang kahirap-hirap na binitbit akong papangat sa himpapawid. Pero porsigido po akong kumawala. Ayokong basta na lamang isuko ang buhay ko para sa mga aswang na ito. Hindi ko alam kung sino ito sa mga kamag-anakan ni Elsa. Pero sigurado ako na hindi ako nito bubuhayin. Mabuti na lamang po at itong bag ko ay sumabit sa may sanga. Dahilan para biglang mahatak itong aswang. Sa lakas ng puwersa ay bumangga ito sa may puno at tila ba nahilo. Dahilan para mabitiwan ako. Nagpasabit-sabit ako sa mga sanga hanggang sa bumagsak ako sa may lupa. Pero hindi ko na po alintana yung sakit. Ang ginawa ko lamang ay tumakbo ako ng tumakbo at hindi ko na inisip kung may mga sugat ba ako o pilay. Basta ang nasa isip ko po noon ay kailangan kong makalayo sa aswang. Muling sumigaw itong aswang na tila nagtatawag na ng kakampi. Kaya po kahit halos mapataran na ako ng hininga, hindi po ako tumigil sa pagtakbo. Hanggang sa matalisod po ako at mahulog dito sa may ilog. Direkta akong lumubog sa tubig at hindi ko na pong namalayan pa ang mga kasunod na pangyayari. Naramdaman ko na lamang na tila may kumuha sa akin. At nang magising po ako ay nasa isang kubo na ako. Hindi makagalaw at umiikot po ang paningin. Tao po, nasan ako? Tulong, nasan po ako? Panay lang ang ganito ko pero walang nagsasalita. Wala akong makitang ibang taong naroroon. At iniisip kong dinala na ako nung aswang sa bahay niya at lulutuin na. Inakala ko pa nga po na wala na akong mga paa at nahiwa na. Kasi po hindi ko na po itong maramdaman pa. Mabuti naman at nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Marahil ay nahihilo ka pa at malabo pa ang paningin mo. Pero normal lang yan. Dahil sa mga nainom mong gamot kanina. Huwag mo na munang subukang kumilos at ayokong ulitin yung mga inilagay ko sa iyong gamot at dahon. Hangarin ako sa iyo
Nakita pa kitang iniaangat nung aswang sa ere. Mabuti na lang at hindi kang naihi sa pantalon mo. Pero bibihira ang nakakaligtas sa ganung pag-atake ng aswang. Tiyak ngayon ay galit na yung wakwak na yon. At hindi yun matatahimik hanggat hindi kang nahahanap. Mahabang pagpapaliwanag nitong lalaki na hindi ko pa rin alam ang pangalan. Hindi ko nga din po alam kung paano ako nakaligtas doon. Pero mabuti na lamang po at binalaan niyo ako. Kasi po kanina nang magtungo ako sa likod ng bahay nila Elsa, narinig ko po sila nag-uusap at gusto nga nila akong malasing kagaya ng mga kasamaan ko bago pa daw makarating yung mga bisita nila. Doon ko po nakumpirma na aswang sila kasi paulit-ulit akong pinilit ni Elsa na uminom at malasing. Pero syempre po hindi po ako nagpadala sa tukso niya. Sagot ko naman sa lalaki. Ganon ba? Hindi kitang masisisi sa reaksyon mo at ginawa mo. Pero nagkakamali ka ng hinala mo, bata. Kasi isa ang pamilya nila Raul sa mga lumalaban sa mga aswang at nagpapanatiling ligtas sa mga taong naririto laban sa mga dayong aswang na bumibisita sa mga bahay-bahay. Marahil gusto lamang nilang mapatulog kayo upang hindi kayong madamay sa gulo at di nyo makita ang mga halimaw na nangungulekta ng mga pagkain nila sa mga residente dito. Mga hilaw at sariwang karne. Nagkataon kasi na panahon ng aswang ngayon at maling tiyempo ang pagpunta nyo. Pero natitiyak kong ligtas ang mga kasamaan mo. Hindi basta-basta nga hayaan nila Raul ang mapahamak sila. Nalito tuloy po ako sa pagpapaliwanag nitong lalaki. Manong kung ganun naman po pala, bakit hindi nyo na lamang na direktang sinabi sa akin? Imbis po na nagbibigay kayo ng panay matalinghagang pahiwatig sa akin. Sana po ay diniretsa nyo na lamang po ako para naman hindi ko na kinakailangan pang tumakbo sa kalagitnaan ng gabi at mahabol ng aswang na kamuntikan na akong malapa. Manong, ako nga po pala si Onyok. Kanina pa po tayong nag-uusap pero hindi ko pa po kayo kakilala. Onyok, kakaibang pangalan mo ha. Tawagin mo na lamang akong Crisostomo at walang anuman. Natutuwa akong matulungan ka. Alam mo, bihira ang kagaya mong duwag na nakakaligtas sa mga aswang. Kaya malamang ay pinaglikas siguro ng nanay mo sa swerte. Wika nito sa akin. Nagulat naman po ako sa sinambit nito. Kasi Crisostomo, ang pangalang paulit-ulit na sinasambit ng tatay ko sa akin na nagligtas nga sa buhay niya noong kabataan niya. Teka lang po, Mang Crisostomo. Huwag niyo pong sabihin na kayo po yung kinatatakutan at kilabot ng mga aswang. Yung antingerong kaibigan ng tatay ko po. Ito nga po ba yung botelya ng lana na ibinigay niyo sa kanya? Tama ho ba ang hula ko o kapangalan niyo lamang? Pulalas ko dito sa lalaki. Abat pagkakataon nga naman at ganyan pala ang pagkukwento ni Balong sa akin. Kilabot at kinatatakutan. Naalala ko tuloy. Alam mo, mas matapang ka kaysa sa tatay mo. Kasi ang tatay mo ay naihi sa pantalon nang makakita siya ng aswang. Pero ikaw ay tinakasan mo pa ito. Kamusta naman ang tatay mo? Gamit pa ba niya yung binigay kong puting kwintas ng sawa? Muling pagtatanong nito sa akin. Ay opo, gamit pa niya. At hindi nga po iniaalis sa katawan niya kahit naliligo po. Kayo din po pala yung nagbigay nun sa kanya. Kaya naman pala iniingatan niya na sobra-sobra. Sabihin niyo po sa akin, Mang Crisostomo, ano na pong gagawin ko? Paano po kapag pinuntahan po ako dito ng aswang? Tama nga po talaga si tatay na delikado talaga ang pumunta dito. Dapat po ay nakinig na lamang ako sa kanya at hindi na lang ako sumama dito kay Melchor. Mapilit po kasi talaga Naku, Onyok, huwag ka nang manisi pa. Malay din naman ng mga kaibigan mo na mapupunta kayo sa pugad ng aswang, di ba? Ang mahalaga, ligtas kayo at ligtas sila. Pero hindi yan magtatagal. Dahil gagawa ng paraan yung mga yan para matuntun ka. Bibihira lang silang magawi dito at takot lang nila. Pero susundan kayo ng mga yan kahit na makauwi kayo sa inyo. Mga dayong aswang lang yan dito at gusto ko mang patayin na silang lahat pero hindi pwede. Gusto ko na ng tahimik na buhay at
pagod na akong makipaghabulan sa mga nilalang na yan. Pero huwag kang mag-alala. Kahit kayo man lang ay tutulungan kong makauwi ng ligtas. Magpalakas ka muna. Siguradong nag-aalala sa iyo ang mga kaibigan mo. Pero makabubuti na sigurong mauna na silang umuwi kaysa madamay sa pagtugis ng aswang sa iyo. Wika ni Mang Crisostomo. Sobra-sobra po ang pagsisisi ko nito. Dapat talaga hindi na akong sumama pa. Masyadong simple ang buhay ko sa amin at hindi ko kailangan ng ganitong klase ng problema at konsumisyon sa buhay. Bakit pa kasing nagkaaswang sa mundo? Mang Crisostomo, hindi po ba natin silang pwedeng patayin na lamang para matigil na po sila? Di ba ho kayo ang pinakamalakas na antingero, sabi ng tatay ko? Tapos kinatatakutan nga daw kayo ng mga aswang at sila pa tumatakbo kapag nakita kayo. Bakit po hindi nyo na lang silang tapusing lahat para mapayapa na itong lugar nyo? O kaya bigyan mo na lamang po ako ng pangontra na hindi nila akong malalapitan. Panay ganito lang po ang usapan namin ni Mang Crisostomo. Kasi nga po umaasa akong tutulungan niya na makaligtas sa mga aswang. At ang tanging nasa isip kong paraan ay ang patayin nga itong mga halimaw. Pero parang lipas na yung dating sinasabing kilabot na antingero. At ang tanging nasa harapan ko na lamang po ay isang lalaking gusto ng tahimik na buhay na malayo sa mga hidwaan. Lingid po sa kaalaman namin na ang mga aswang na dumayo doon ay hindi pang kilala ni Mang Crisostomo. Mga bagong saling aswang ito. Mga mapupusok at maras na uri. Mga walang kontrol sa sariling lakas at pagkauhaw sa laman at dugo ng tao. Kaya naman narinig ko na lamang na tumatahol itong aso ni Mang Crisostomo na agad naman tinawag ng lalaki upang papasukin sa bahay niya. Mukhang gulo na mismo ang lumalapit sa akin, Onyok. Ay, gusto ko na lamang ng tahimik na buhay. Pero parang mismong tadhana na ang naglalapit sa akin sa mga aswang na ito. Diyan ka lang at manahimik ka, Onyok. Sasalubungin ko lamang itong mga bisita natin. Hindi pa man tapos si Mang Crisostomo sa sinasabi niya, ay bigla na lamang nawasak itong pinto at tumambad nga sa amin itong tatlong aswang na naglalaway pa. Narito lamang palang nagtatago ang batang yan. Ikaw, nagkamali ka ng tinutulungang tao. Walang nakakaligtas sa amin. Pagkain namin ng batang yan, kaya wala kang karapatang kunin siya. Sige na mga kasama, patayin nyo na ang pakialamerong lalaking ito at kunin na yung batang karne. Utos nitong aswang na nasa gitna. Kung ako sa inyo ay hindi ko gagawin yan. Tumalikod na lamang kayo at umalis. Wala akong oras na makipaglaro sa inyo. Kung mahal nyo pang buhay nyo, ay umpisahan nyo nang lumayo dito habang kaya ko pang magpasensya. Meron kayong 1 minuto. Nagbigay pa ng ultimatum itong antingero. At mula sa isang mabait at palaberong tao kanina, habang nag-uusap kami, nakaramdam po ako ng kilabot dito sa antingero. Parang bigla siyang naging ibang tao. O mas tamang sabihin, na tila hindi na siya tao. Anong karapatan mong utusan kami at pagbantaan? Tila yata hindi mo alam ang sitwasyon mo ngayon at kung sinong kausap mo. Kami ang bagong may-ari ng lugar na to at lahat ng residente dito ay kailangan magbigay ng alay nila sa amin kada buwan para sa kanilang proteksyon. Ngayon kung hindi mo kaya magbigay, ay ikaw na mismo ang kakainin namin. Naiintindihan mo ba? Ngayon dahil sa mabait naman ako, kung ibibigay mo yung bata sa akin, iiwang ka namin ditong humihinga pa. Masasaktan ka pero titiyakin kong humihinga ka pa. Tawang demonyo nitong aswang na akala mo pang pag-aari niyang lahat ng naroroon. Pero hindi natinag itong si Mang Crisostomo dahil bago pa ito, nag-usal ito ng kakaibang orasyon. Tila nakakapangilabot ang tono. Sabay nakita ko po ang pagbagsak nitong aswang sa gitna. Laslas ang leeg pero hindi ko man lang nakita na iniangat ni Mang Crisostomo yung punyal niya. Binalaan ko na kayo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon para umalis dito sa bahay pero mapilit kayo.
Pasensya na pero nagbago na ang isip ko. Hindi na kayo maaari pang umalis dito. Ito na ang magiging libingan nyo mga aswang. Kabayaran ito sa paggagambala nyo sa tahimik kong buhay. Nag-iba na po ang boses nitong si Mang Crisostomo. Tila dumodoble ang tono at may ibang tao o nilalang na nasa loob niya. Ni hindi nga po makapagsalita yung mga aswang at maraan pang umatras. Pero nang matapakan nito yung isang kasama nilang namatay, bigla na lamang po itong bumagsak. Hiwa ang pisngi at tiyan nito, dahilan para maglaglagan yung bituka. Kasunod ay naputol ang mga kamay at binti ng huling aswang. Saka pa lamang gumalaw si Mang Crisostomo at kita ko itong itim na usok na biglang naglaho at sumigaw sa katawan niya. Dito po ay biglang nagsalita si Mang Crisostomo, pero sa normal na niyang boses. Bumalik na sa pagiging malumanay at kalmado. Mang Crisostomo, ano po yun? Bakit para kang may sapi kanina at iba po yung aura mo? Nakakatakot. Tanong ko sa antingero na noon ay parang hinihingal din. Pasensya ka na, Onyok, at kailangan mong makita yon. May dahilan kung bakit ginusto kong lumagay na lamang sa tahimik. Dahil sa unti-unting kinakain ng gabay ko ang kaluluwa ko. Isang diablong gabay ang nasa kontrata ko at tumutulong sa akin sa lahat ng pakikipaglaban ko. Pero kapalit nito ay unti-unti niyang kinukonsumo ang lakas ko hanggang sa hindi ko na ito magawang mapasunod at matalo na ang diwa ko. Yun ang ayaw kong mangyari dahil mas malaking problema kaysa sa mga aswang ang diablo kapag nakawala. Nagulat ako sa mga pagpapaliwanag ni Mang Crisostomo. May dahilan ng pagtawag sa kanya bilang kilabot na antingero. Dahil sa totoong nakakakilabot po talaga ang katauhan niya. Magkagayon pa man po dahil dito ay patay na yung mga aswang. Bawas na ang mga nagtatangka sa buhay ko. Pero ayon kay Mang Crisostomo ay umpisa pa lamang yon. Dahil nga sa isang buong angkan ng aswang ang naroroon sa baryo. Tansya niya ay may 5 pang natitirang aswang. Nakapareho nitong 3 napatay ay mga bagong salin lamang. Natitiyak kong lahat sila ay mga bagong salin pa lamang. Dahil kung mga matatandang aswang na nga sila, hindi maglalakas ng loob ang mga yan na sakupin ng baryong ito kung saan ako nakatira. Kaya 5 pa ang kailangan kong pabagsakin para sa tahimik kong buhay. Wika ni Mang Crisostomo. Sa mga napapatay po nitong aswang, kinakain ng gabi niyang diablo ang mga kaluluwa ng aswang. Ito ang nagpapalakas sa kanilang diwa na nasa iisang katawan. Mang Crisostomo, ano po bang may tutulong ko sa inyo? Paano po kapag nilukuban na kayo ng gabay niyo at napaibabawan na kayo ng itim na kapangyarihan? May dapat po ba akong gawin para mapigilan ang gabay niyo? Ito na lang ang naisipan kong itanong sa antingero. Kasi alam ko naman na hindi ko siyang matutulungan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero sa pagpigil sa diablong gabay, baka may maitulong pa ako. Meron naman, Onyok. Oras na makita mong nasaan yung diablo na ako at oras na atakihin kita. Kailangan mo lamang nawasakin itong medalyon na ito. Ito ang gamit na tanging sisira sa medalyon. Sa pamamagitan niya ay mawawakasan ang kontrata namin ng diablo at maghihiwalay ang espiritu niya at katawan ko. Pagbibili ni Mang Crisostomo, mahigpit ko pong hinawakan itong medalyon at itong parang malit na maso. Nang muling umalulong yung aso niya at dumating nga po doon ang 5 aswang na malalaki at mababagsik. Pero kasabay po nito ay ang paglitaw ng mga kabaryo ni Mang Crisostomo. May mga dalang bagakay at latigo. Kaibigan, hindi ka nag-iisang lalaban sa mga aswang sa pagkakataong ito. Nakaabot sa amin na nasa pangangalaga mo ang isa sa mga bisita namin at nagpapasalamat kami. Hayaan mong tulungan ka namin sa pagpuksa dito sa natitirang aswang. Pasensya ka na at hindi ko agad nakilala na ikaw pala ang tanyag na antingerong kilabot. Ngayon ay nagkaroon kami ng lakas ng loob para kalabanin itong mga aswang dahil alam naming kakampi ka namin. Mga kasama, sige na, siguraduhin nyo na walang makakatakas sa mga yan
Sugod! Sigaw ni Mang Raul. Kita mo bata, sabi sa'yo kumalma ka lang. Sige na at tatapusin namin ito. Mukhang hindi mo nakakailanganin pang sirain ang medalyon na yan, pero hawakan mo muna. Mabilis ang pag-atake ni Mang Crisostomo. 2 sa aswang ang itinumba niya at hinayaan niya na itong sila Mang Raul na mapaslang yung natitirang 3. Pagkatapos po nito ay nakita ko si Elsa at parang hindi ko siya kayang harapin. Matapos na pagbintangan ko silang mga aswang, parang wala na akong karapatan na humarap sa kanila. Pero sila na mismo itong lumapit sa akin. Ayos ka lang ba, Onyok? Hindi namin alam kung bakit kang napadpad dito bukod sa hinabol ka ng aswang. Pero ang mahalaga ay ligtas ka na. Siya nga pala, Crisostomo, kapistahan na ng baryo. Baka naman mapagbigyan mo na kami at doon ka nang mananghalian sa bahay namin. Kami nang bahalang magatid sa sakayan dito sa mga bata pagkatapos ng selebrasyon. Sambit ni Mang Raul. Hoy, ikaw talaga, Onyok. Ang dami mong alam na kalokohan. Hindi mo naman sinabi sa amin na mahilig ka palang magpahabol sa aswang. Di sana sinamahan ka namin. Tingnan mo tuloy, para kang ewan na balot ng mga dahon. Sir Proy, natawan na lamang ako sa turan ni Melchor. Kasi dahil sa maling akala ay kamuntikan na akong mamatay. Pero dahil din sa maling akala ay nawakasan ang problema ng mga taga-baryo nila Elsa. Tapos ay nagkaroon pa ng bagong mga kaibigan si Mang Crisostomo na dati ay sabay at bundok lamang ang buhay. Paano, Onyok? Ikamusta mo na lamang ako sa tatay mo at maraming salamat sa magandang karanasang ibinigay mo. Mana ka nga sa tatay mo, pasaway at pasanin. Pero natutuwa ko na mayroong magandang pamilya ang kaibigan ko. Natupad ang pangarap niya magkaroon ng tahimik na buhay. Sana ay makamtam mo din ang kagaya sa pangarap niya. Huwag ka nang babalik pa dito. Pareho kayong lapitin ng disgrasya. Muli po akong binigyan ni Mang Crisostomo ng lana dahil sa nabasag na po yung botelya at kasabay nito. Katulad ng sa tatay ay nakatanggap po ako ng puting kwintas na ahas. Pampaswerte at pantanggal ng negatibong enerhiya sa paligid ko. Hanggang sanang makauwi na nga po kami. Tay, kakaiba po talaga yung lugar na yon. At saka alam niyo po, kinakamusta po kayo ni Mang Crisostomo. Nagkita po kami doon. At ito nga po, binigyan niya din ako ng kwintas. Sus Mariosep, kang bata ka. Huwag mong sabihing nakaengkwentro kayo ng aswang at nakita mo ang sikreto ng Crisostomo. Nako, bata ka. Kahit saan ka magpunta, lapitin ka ng disgrasya. Wika ni tatay. Ayon pa po sa tatay ko, ang dahilan ng pagbigay sa akin ng puting kwintas ay ang layuan ako at hindi masundan ng gabay niyang dyablo. May ugali daw kasi itong kinakain ng kaluluwa ng sino mang makakita sa kanya. Kagaya ni tatay at ako po, kung wala kami ng kwintas na pangontra, ay itiyak na kami na ang pupunteryahin ng dyablo at babalik ito sa katawan ni Mang Crisostomo na mas malakas at mas may kakayahang talunin ang diwa ng antingero. Maraming kababalagan na patuloy kong napapakinggan sa mga kwento ng tatay ko na nakasama ni Mang Crisostomo sa mga pakikipagsapalaran nila sa loob ng 3 taon. Patuloy po ako sa pagtatrabaho ko hanggang sa napagpasyan ko po ang tumulak papuntang Maynila para magbaka sakali kasama po si Elsa. Si Elsa na walang ibang ginawa kundi ang mag-alala para sa akin at ang intindihin ako. Naging kami po at nagsama kami. Pero hanggang sa tumanda po kami ay hindi po kami biniyayaan ng sariling anak. Kaya nga po may 2 kaming ampon na itinuring naming sariling amin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Nawa po ay maibigan ito ng mga tagapakinig sa channel niya ito at sana po ay kapulutan nila ng aral. Mahirap ang magtiwala sa mga estranghero, pero mahirap din po ang magkaroon ng maling hinala sa ibang tao. Kaya naman po sa bawat pagpapasya natin ay isipin natin ito ng makailang ulit. Dahil oras na gawin natin ito, wala nang bawian pa. Lubos na gumagalang, Onyok.